Alrighty, and then for today's video, we are going to Tanay Rizal. We will be visiting one of the most popular and very affordable campsite in Tanay Rizal, which is Lambingan Hills. Situated just sa Barangay Kayumbay. You will have a mountain view like this, and just for 100 pesos na day tour entrance fee, you can experience the mountain views, and you can also swim for just 100 pesos as well. And yeah, please stay tuned in the video and watch the whole thing. Let's go. Alright, so Lambingan Hills, nag-open siya sa public ng around 2018. This is a privately owned property. So upon entering sa Lambingan Hills, need nyo magpa-register. Dito rin yung payment nyo, dito rin yung mga packages nila, at yung mga cabins, at yung mga accommodation at mga campsite. Dito rin yung option, bibigyan nila kayo ng brochure kung anong trip nyong packages na nakunin. Alright, so yeah, first things first, make sure you check the weather bago kayo gumala kung saan. Sobrang galing ng timing nung ulan sa amin kasi sakto siya sa white shoes ko, at saka papunta sa Lambingan Hills, medyo matarik yung daan. Kailangan ko lang bumaba ng motor kasi medyo madulas at saka maputik. Konting putik lang naman, hindi naman sobrang ganong kaputik. Luckily, mayroong isang nagmomotor na nakahabal-habal na papunta rin sa Lambingan Hills. Pinasakay ako ng libre, kaya shoutout sa'yo. So yeah, check the weather first, make sure na okay yung panahon. Kasi medyo may mga campsite kasi rin sa Rizal na medyo alanganin papasok, medyo rough road pa. So yeah, to be honest, sobrang laki nito, hindi ko alam kung saan ako mag-start, but ito yung pinaka main entrance niya, papasok sa Lambingan, sa lahat ng facilities nila. Medyo mahaba-haba tong daanan na to, both on left and right side. May mga campsite at saka establishment sila dyan, and accommodation area. Alright, so let's begin the walking tour ng place. So sobrang laki nito, hindi ko alam paano ko nga siya actually start. Well, this is where we stayed. I think this is for 500 pesos. Good for 2 packs. Wala siyang outlet pero meron siyang fan at saka ilaw. And as for this room, I think mostly yung mga prices nila ay naglalaro sa 1,500 to 1,500. Itong mga ganitong style ng accommodation nila, which is good for 2 packs. Itong accommodation na yan. And this is their common CR. May grilling station siya, tsaka pwede kayo magugas, may kitchen sink here. Malinis ang CR, malakas ang tubig. So kung nadjejebs kayo or madalas kayo maihi, this is di kayo magdadalawang isip ilabas yung sama ng loob nyo sa mga CR nila kasi sobrang linis siya, promise. And as for this Nipa room siya, I think no outlet din, with fan and mattresses na rin siya. 1,200 for overnight and 600 for day tour. So this is good for 2 packs na rin. Okay, so hindi ako sure kung fish pan ba to or what, pero I think pwede mo tong tambayan. Pwede kayong kumain dito lang kung marami kayo. Wala ko masyadong matanong anong araw na to kasi maulan, tsaka wala naman masyadong nagka-camping ng araw na to. Parang dalawa lang yata kami nag-camping nito. So yeah, pwede kayong kumain dito. In fairness, napaka-chill naman nung vibe nung part na to. So yeah. Alright, so another kubo na pinaparent nila is, I think this is Kubo 3. 1,200 for overnight, 600 for day tour. No outlet again, pero may mga beddings at saka fan.
So syempre hindi naman subject yung prices niya subject to change pa rin yan, lalo na kung peak season. So wag niyo silang puntahan sabihin nakita ko doon sa vlog na ganito lang yung presyo niya, tapos ngayon tinapatungan niyo. Nagbabago lahat ng presyo, so okay makipag-away sa kanila at wag niyo rin akong awayin dahil hindi naman ako nagpatupad niyan. Ayun lang. Alright, so on this side, andito yung kainan nila. Pwede kayong kumain at bumili rin. Okay naman yung mga presyo, hindi naman siya sobrang taga. Sakto lang. Andito may mga silog sila dyan, mga around 100 plus lang. Sobrang pwede na kung wala kayong dalang pagkain. At kung day tour kayo, syempre applicable naman siya. Kung hindi naman kayo mag-overnight at hindi naman kayo ganun katatag mag-camping at hindi kayo talagang, yung sobrang dami yung dalang pagkain. Pwede na kayong kumain yan at bumili. So, yeah. Dito yung pavilion nila, may mga events dyan, pwede kayong mag-events dyan and what not. Another selfie spot here. Yeah, this is the pavilion. Kung may mga gathering kayo, family gathering, or marami kayo, team building or what not, pwede nyo siyang gawin dyan. Again, kung CR ba hanap nyo, kung talas kayo maihi or gusto nyo maligo, naglalakit kayo, gusto nyo magluto, lahat, gawin nyo rito, andito lahat. Malinis yung CR, sobrang lakas ng tubig niya. So, yeah. I think yung CR na to is dun siguro, pwede rin sa baba ng mga nag-accommodation tsaka dito sa mga kubo sa side na to. At sa mga nagka-camping na rin. Parang feeling ko pwede ka magtayo ng tent everywhere. Yeah, pwede ka ding tumambay dyan kung lalo na kung day tour ka. Ang daming selfie spot dito. Itong kubo na to, this is where we stayed before, like 2 years ago. Good for two siya. Again, wala siyang outlet pero mayroon silang ilaw at saka beddings, of course, at saka fan, electric fan. So yeah. Alright, so another kubo rin here. I would advise to check yung Facebook page nila or PM them kasi andun din naman sa Facebook page nila yung mga prices ng mga kubo, yung mga glamping nila, at saka basta yung mga accommodation nila nasa Facebook nila. Yeah, another spot here, altar, kung you can meditate here kung trip mo. And itong way na to papunta to sa taas. Ito siguro yung pinaka-highlight ng lugar. Bukod dun sa view deck kasi meron din silang view deck. Itong paakyat na to, papunta to nung camping site nila. Meron silang camping site sa taas at meron din selfie spot dito sa part na to. And another view deck din sa pinakataas niya. So yeah. Right. Okay, so habang pataas kayo ng pataas sa lugar na to, parang sex bomb, paganda ng paganda yung view. Andito sa taas yung view deck at saka yung mga selfie spot just like this one, yung heart. Hindi na to mawawala sa mga campsite, yung mga heart shape na yan. At panalo naman yung background niya, kita nyo naman. Sobrang, tingnan mo, yung bundok, panalo. Sobrang green ng lugar, lalo na siguro kung may sea of clouds. Napaka-perfect ditong mag-picture sa part na to. So from here makita nyo yung pool area, yung mga camping site, yung tent, yung mga accommodation. So kung sobrang marites nyo, andito nyo makita kung naglolo ko yung mga jowa nyo o may nakilalang iba. So yeah, andito rin sa part na to yung another campsite nila. Mamaya papakita ko sa inyo. And yeah, before meron sila dyan mga sunflower. Ewan ko kung ano nangyari sa sunflower. Baka ginawa ng crackers. So ito, may sun sila. Pwede rin kayo mag selfie dyan syempre. Andun yung Laguna de Bay sa part na yan. Sobrang ganda, sobrang chill.
Sobrang chill ng lugar, tsaka sobrang hangin since kakatapos lang ng ulan na to. Alright, so upgraded na yung view deck nila kasi dati kawayan lang to. Ngayon bakal na siya. So very nice. Medyo safe naman na siyang tignan ngayon. Ito yung itsura niya dati. Sobrang yung laking improvement, di ba? Ibig sabihin, kumikita sila. Tsaka punta lang kayo ng punta, malay nyo, umabot na ng 10th floor yung view deck nila. Mas makita nyo pa yung Laguna Bay. Di ba? Astig. Right, itong side nito, dito yung campsite nila. Napakamura lang ang tent pitching nila. Around 50 pesos yata or 100. Again, check nyo na lang ulit yung Facebook nila. Ayoko na naman magbida-bida. Sabihin nyo, sinabi doon 50 lang. Tapos ngayon dito 100. Again, huwag kayo makipag-away. Huwag nyo akong awayin at huwag nyo rin silang awayin. Tandaan nyo, everything is subject to change without prior notice. So, yeah, ito yung campsite nila. Malaki siya. May swing. At saka may mga tambayan din. And may common CR din doon sa may medyo baba ng konti. At may water tank din doon. So, yeah. So medyo maputik siya kasi kagaya na sinabi ko maulan nung napunta kami. So, okay. So, baba na tayo. Pupunta tayo sa may bandang ibang sa ibang mga cottages tsaka sa pool nila. May nakakapagod mag-ikot ah. So isa sa mga A-frame nila to. Ito E sa good for itong A-frame na to. Ito D. So may tambayan doon sa dulo. Hindi natin pupuntahan yun. Tapos meron pang isang cottage dito. Pag family ata ito, medyo malaki-laki. Puntahan natin yung tuloy mamaya. Pwede kayo mag-picture dun. Ang baba mo ba ito? So may isa pang A-frame dito. Yan, ganda. Ito letter C. Grabe, kahingal to. Laki ah. Hindi ko ang peak season dito siguro summer. Dito na itong mga tagulan, wala talaga masyadong tao dito. Ito sa baba na ikot ko na ito, meron dito ang tatlo at saka common CR. Itong blue na ito, meron itong sariling toilet. So hindi na kayo pupunta sa common area. I think for family to. Good for all. Good for all itong kulay blue na ito. Sa gilid niya meron siyang sink. May lababo. Ayan. Ganda rin. Malaki-laki siya. Sinisiya rin. Ang tahimik ko magsalita para kung may ginagawang illegal. Sa baba may isa pang cottage, dalawa. At mayroong common CR sa gitna nila. So, meron ba? Hindi pala sa gitna, sa baba pala. Sa baba may common CR tsaka may lutuan tsaka kitchen sink. Kitchen sink, may lababo. So may ihawan dun, may grilling. Hindi ko na pupuntahan. Kita nyo naman na siguro itsura na CR. Alam nyo yan ang itsura nyo. So may kubo rin dito. Laki ng lugar nila, no? So
Siguro maganda to sa gabi kung marami siyang parang Christmas light. Yan. Yung inakit natin kanina, yung may dalawang A-frame. Narinig nyo ba yung hingal, bro? Nakakahingal siya, para ka nag-hiking. So may dalawang A-frame pa rito. Yan. Tapos dito yung common CR nila. And then from there meron yung pool. And then yung pool nila, pupuntahan natin yung mamaya. Another cottage. Here, yun ang view there. Another cottage. Siguro pandito rito. Yan ang pool area nila. May pang bata. For adults. Wait lang, ito tayo. Kita natin yung pool nila. Adult is 100, kids 50. 7 a.m. to 10 p.m. So may proper attire din siya. This is my pool. Alright, from pool area meron pa mga cottages dito sa Cabazhibo. Medyo madulas. Ayoko madulas. May kubo rito, 200. Dito siguro yun. So may mga cottages dito, 1, 2, 3. Tapos may common CR. Saka may tambayan. Ang kit nito 1.3 ata yung 1.6. Nakita ko na sa Facebook. So ito, may tatlo rito, si common CR, gazebo, tsaka sa pang cottage. Alright, it's pretty much it. Ang laki, lumaki siya, tsaka parang mas umayo siya ngayon. Check natin. Cute. Igloo room ang title ng room na ito. Grabing laki. May gazebo na naman dito, tapos may common CR. May isa pang cottage. And another one, Kubo 3. Right. So doon sa baba, yun ang entrance and reception. So ito yung view deck nila, kakitin natin yung view deck. Parang ano siya, third story. Nakita niyo yung buong Luzon dito sa view deck. May 360 view kayo ng buong lugar. Mountain views, may kita niyo mga mountain views. Okay. Yung view magliliman sa'yo ka nasa. Yeah, that's pretty much it, I guess. If you're looking for a very affordable place to stay, day tour or overnight na malapit lang sa Manila, I guess Lambingan Hills will be an ideal perfect place for you. And yeah, especially kung matsyempohan nyo na may sea of clouds at walang masyadong crowd, sobrang worth it mag-reflect sa place na to.
And if you happen to enjoy the video, kindly like, subscribe, and share as well. And I'll be showing you the drone shot of the place para mas ma-enjoy nyo yung beauty ng lugar aerially. And yeah, thank you for watching again, and God bless. Stay safe. Wow, 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 wow.